Magandang umaga po. Dito po sa lugar ng Taguig area, binabati kayo ng ating Panginoong Diyos na si Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ na isang mapagpalang umaga po sa lahat ng naririto. Kami po ay narito upang magpahayag ng kanyang salita na wala pong bayad ito. Wala pong anumang donasyon na hiningi. Ngunit libre lang po ito sapagkat ang nais ng ating Panginoong Diyos ay makatanggap tayo ng kaligtasan na libre. Sapagkat ito na po ang panahon upang maipahayag ng buong puso natin ang salita ng Diyos. At ang lahat ay pagpapalain ng ipinangako ni Lord Jesus Christ na buhay na walang hanggan, na makarating tayo sa kanyang kaharian ayon lamang sa mga tumanggap sa kanyang banal na salita. Kaya bago po ang lahat, mga kapatid, na mga minamahal namin dito sa Taguig, tayo po muna ay manalangin upang tayo patnubayan ang kanyang banal na Espiritu sa ating buhay. Panginoon Yeshua, HaMashiach Yahweh Jesus Christ, binabati ka namin, Lord Jesus Christ, na isang mapagpalang umaga, kalakip ng iyong banal na Espiritu. Naririto po kami sa lugar ng Taguig area, Panginoon, upang maipahayag ang buong katotohanan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Sapagkat ayon sa iyo, Panginoon, ang iyong banal na salita, ang tanging daan, Panginoon, na magpapalaya ng aming mga kasalanan. Kaya nawa, dalangin namin, Lord Jesus Christ, buksan mo ang puso at isipan ng bawat nakikinig ng iyong banal na salita at pagharian ito ng iyong banal na Espiritu upang maunawaan nila ito, Panginoon, at mabigyan mo sila ng pagkakataon na makapagsisi, Panginoon, at manumbalik sa iyo. Nawa, dinadalangin namin, Lord Jesus Christ, manguna ka sa bawat gawain namin ng iyong banal na salita na may pahayag ito, Panginoon, ng buong puso namin, Panginoon, buong kalakasan namin, Lord Jesus Christ. Sapagkat ikaw ang Diyos na dakila, Panginoon, na nagliga at nagbigay buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya karapat dapat ka na purihin at sambahin sa banal na Espiritu at katotohanan. Dinadalangin namin, Lord Jesus Christ, muli mong katukin ang puso at isipan ng mga kapatiran namin dito sa lugar ng Taguig area, Panginoon. At buksan mo ito, Panginoon, manahan ka sa kanila, Panginoon, upang sila man din, Panginoon, ay kahabagan at tanggapin mo, Panginoon. Yeshua, HaMashiach Yahweh Jesus Christ. Kaya tinataas ka namin, luwalatin ka at pasalamatan ka sa dakila mong makapangyarihan na pangalan, Yeshua, HaMashiach Yahweh Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Mga kapatid, maaaring nagtataka kayo kung bakit namin binibigkas ang Yeshua, HaMashiach Yahweh Jesus Christ. Ito po ay nagmumula sa bansang Israel sapagkat ang ating dakilang Diyos na buhay ay nagkatawang tao at namuhay sa bansang Israel at ito ay isang Hebrew name ng ating Panginoong Diyos. Kaya nawa, pakatandaan natin to, ang dakilang Diyos na makapangyarihan ay nagngangalang Yeshua, HaMashiach Yahweh Jesus Christ. Mga kapatid, kami po ay narito upang magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos sapagkat ito ang kalooban niya at nalalapit na ang kanyang pagbabalik dito sa mundong ito. At nais ng ating Panginoong Diyos na tayo ay manumbalik sa Kanya. Layuan na natin ang anumang magpaparumi sa atin na gawa ng kasalanan dito sa mundong ito sapagkat hindi ito ang kalooban niya. At nais ng ating Panginoong Diyos na tayo ay ipaghanda sa ating mga buhay sapagkat nalalapit na ang kanyang pagbabalik. Kaya nais ko pong ibahagi sa inyo ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ang mensaheng ibinigay niya sa atin, ihanda mo ang iyong sarili sa pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, minsan ba nating naisip na tayo ay manumbalik sa ating Panginoong Diyos? Sapagkat walang lugar sa kaharian ng ating Panginoon
ang magpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Ito isang karumaldumal sa kanyang harapan. Ang pagsuway sa kanyang kalooban. Kaya nga mga kapatid, ipinagkaloob ni Lord Jesus Christ na dalhin kami dito sa inyong lugar upang maibahagi sa inyo at pukawin muli ang inyong puso, ang inyong isipan na manumbalik tayo kay Lord Jesus Christ at ipaghanda natin ang ating mga sarili sa kanyang pagbabalik dito sa mundong ito. Sapagkat sinabi niya dito sa Mateo chapter 24, verse 42, kaya't maging handa kayo dahil hindi niyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Hallelujah! Tandaan ninyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya ay maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maghanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo nalalaman. Mga kapatid, ang tinutukoy po dito sa salita ng Diyos sa Mateo ay ang ating Panginoong Diyos na si Yeshua Mashiach Yahweh Jesus Christ ay babalik dito sa mundong ito upang ang lahat ay hatulan, upang lahat ay haharap sa kanyang hukuman. At upang ang lahat ay mabigyan ng pag-asa na makakatanggap ng buhay na walang hanggan. Kaya narito po ang inyong mga lingkod upang maibahagi sa inyo ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos at mapaalalahanan tayo habang tayo ay may hiningi pa dito sa mundong ito. Kaya nga, maging handa na tayo mga kapatid. Dahil nalalaman na natin ang pagbabalik ng Panginoong Diyos ay darating siya nang hindi natin nalalaman. Kailan tayo maghanda nito? Marami na ang mga lugar ngayon na nasa lanta dahil sa katigasan ng ulo. Ngunit mapalad tayo mga kapatid na binigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoong Diyos upang maipahayag ang kanyang kabutihan sa ating buhay. Kaya nga mga kapatid, mananatili tayong gising. Mananatili tayong manampalataya sa ating Panginoong Diyos. At lagi tayong maghanda. Dahil hindi natin alam kung kailan ang takdang panahon ng kanyang pagbabalik dito sa mundong ito. Sabi nga ng 1 Thessalonica chapter 5 verse 2, sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang sakuna. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng nanganganak. Mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos ay hindi nagsasabi kung kailan talaga siya darating dito sa mundong ito, ngunit binabalaan tayo upang tayo ay makapaghanda sa ating mga sarili, upang hindi tayo mahatulan sa dagat-dagatang apoy. Tulad na lang sa panahon natin na nararanasan ngayon. Kung inakala natin minsan maganda ang panahon, ngunit bigla na lang bumubugso ang mga ulan. Kaya nga mga kapatid, ganun din ang buhay natin. Hindi natin nalalaman kung kailan darating ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga ang ninanais namin ay may bahagi sa bawat isa ang kanyang banal na salita dahil ito ang magbibigay sa atin ng kapahingan sa ating buhay o kapayapaan sa ating mga buhay. Kaya nga mga kapatid, iwasan na natin ang magpapahamak sa atin dito sa mundong ito. Pakaingatan natin ang ating puso, ang ating isipan.
Matuto kang kontrolin ang iyong sarili sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Tulad na lang sa mga bisyo. Sa pagmamahal natin dito sa sanlibutan. Sa mga bagay na hindi kaya-aya sa Kanya. Sa bawat pananalita natin. Lagi nating pakatandaan, mga kapatid, na ang lahat ng mga walang kabuluhan na ginagawa natin dito sa buhay ay magiging hadlang yan sa ating pagsunod kay Lord Jesus Christ. Kaya nga, nariyan ang kanyang banal na salita na nagbibigay ng pahayag kung nagnanais tayong maligtas dito sa mundong ito. Mapalad ka, kapatid, na sa oras nito ay maririnig mo pa ang tinig at salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga magsisi ka na at magbagong buhay, manumbalik ka sa ating Panginoon sapagkat nalalapit na ang kanyang pagbabalik dito sa mundong ito. At tayo'y pinapaalalahanan sa 1 Juan, chapter 2, verse 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ito o ang mga bagay na nasa sanlibutan na ito. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi ito nagmumula kay Lord Jesus Christ, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahumalingan nito. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Kaya nga mga kapatid, kapag iniibig natin ang makamundong gawain, iniibig natin ang sanlibutan at hindi ito totoong nagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Pakatandaan natin na malinaw na sinabi ni Lord Jesus Christ na tayo mismo, mga kapatid, ang ginawa niyang templo. Kaya wag nating dungisan ang ating mga sarili sa mga bagay na magpapahamak at magbibigay ng kasalanan sa atin. Dahil walang makakapasok sa kanyang kaharian na patuloy na gumagawa ng kasalanan, kundi malalaglag sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga, Taguig area, ang mga anak ng ating Panginoong Diyos, ito na ang huling panahon ngayon. Tulad ng inyong narinig, darating ang ating mga kaaway dito sa mundong ito at patuloy silang kumikilos para hamakin tayo. Para tayo ay dalhin sa dagat-dagatang apoy. Ngunit pinapaalalahanan tayo ni Lord Jesus Christ na mag-ingat tayo dahil ngayon nga'y marami nang lumilitaw na mga anti-Kristo. Kaya't alam nating malapit na ang wakas. Kahit na sila ang dati nating mga kasamahan, ang mga taong yon ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila'y tunay na ating kasama, mananatili sana silang kasama natin at hindi sila gagawa ng kasamaan o ikakalabag sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Ngunit, mga kapatid, ipinagkaloob na ni Lord Jesus Christ sa atin ang kanyang banal na Espiritu upang manahan nito at magbigay ng paalala sa atin dito sa mundong ito. At upang hindi tayo mapahamak sa dagat-dagatang apoy. Kaya lubos tayo magpasalamat sa ating Panginoong Diyos na binigyan tayo ng kanyang kasulatan upang ito ay maipahayag sa lahat ang kabutihan
at kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Araw-araw tayong namumuhay sa mundong ito. Araw-araw tayong kumikilos at naghahanap buhay. Ngunit hindi tayo nakakatiyak kung saan tayo patutungo kung wala tayong pagsunod kay Lord Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid, nagbibigay siya ng paalala sa bawat isa. Sabi nga niya sa 1 Pedro chapter 5 verse 8, maging handa kayo at magbantay, sapagkat ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at aligid at naghahanap ng masisila. Kaya nga mga kapatid, sa araw-araw tayo na naglakbay dito sa mundong ito, ang ating kaaway ay nasa paligid lamang natin. Huwag na nating hayaan na bulungan tayo ng kaaway upang mananatili tayo sa mga likong landas natin. Ngunit magkaroon tayo ng takot sa ating Panginoong Diyos na lumabag sa kanyang kautusan. Mapalad tayo sapagkat minahal niya tayo. Mahabagin ang ating Panginoong Diyos na si Yeshua Mashiach Jesus Christ. At handa siyang tumanggap sa lahat ng nagsisisi at manumbalik sa Kanya. Lahat tayo ay makasalanan mga kapatid. Walang perfecto dito sa mundong ito. Kahit man kami ay nagkasala sa ating Panginoong Diyos. Ngunit dahil sa Kanyang habag, isa kami sa nagsisi sa mga kasalanan naming nagawa at tinalikuran namin ito. At ang Kanyang pag-ibig ay patuloy na kumikilos sa aming puso, sa aming isipan, upang maibahagi din namin sa inyo ang buong katotohanan na ang ating Diyos ay isang Diyos na mapagmahal at nagbibigay ng pagpapala sa mga sumusunod sa Kanya. Biyaya ni Lord Jesus Christ upang matanggap mo ang buhay na walang hanggan. Kaya nga, pagsisihan na natin ang ating mga kasalanan at manumbalik na tayo kay Lord Jesus Christ. Maiksi lang ang buhay natin dito sa mundong ito. Sa totoo lang mga kapatid, habang kami naglalakbay mula pa nung nakarang araw, marami po kaming nasasaksihan sa daraanan na marami ang nadidisgrasya. Ngunit ang katanungan ko doon, nakapaghanda ba ito sa kanyang sarili sa pagbabalik ni Lord Jesus Christ? Nakakasiguro ba ito na makakapasok ito sa kaharian ng ating Panginoong Diyos? Kaya nga huwag nating hayaan mga kapatid na mananatili tayo sa paggawa ng kadiliman, sapagkat hindi ito ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Marami na sa atin ngayon na ayaw tumanggap ng katotohanan. Ngunit mga kapatid, hahayaan na lang ba natin ito? Natalikuran natin si Lord Jesus Christ na siyang nagbigay sa atin ng buhay at kalakasan upang ikaw ay makapagtrabaho, upang ikaw ay makapiling ang iyong pamilya, upang ikaw ay magkaroon ng mga kaibigan at kapitbahay. Tandaan natin mga kapatid, siya ang nagbigay buhay sa atin at hiram natin ang ating buhay sa Kanya. Kaya kung tayo ay tumalikod sa Kanya, dahil sa pagtalikod natin sa buong katotohanan na nagmula sa ating Panginoong Diyos, dahil tayo ay magpalinlang sa kaaway, isang malaking kamalian yan mga kapatid, na hindi ka tunay na naghanda para sa pagbabalik ng ating Panginoong Diyos na si Yeshua Mashiach Jesus Christ. At nakakatiyak na ang ating Panginoong Diyos ay handa ring magpaparusa. Ang lahat ng pumili sa kasamaan ay mapaparusahan.
sa halip na tumanggap ng katotohanan na magbibigay laya sa ating kasalanan. Kaya nga mga kapatid, huwag natin baliwalain sa lahat ng mga nagpapahayag ng banal na salita ng ating Panginoong Diyos, ay bigyan natin to ng panahon na pakinggan ito. Tandaan natin na ang ating Panginoong Diyos napakalinaw ng kanyang sinabi dito sa Juan chapter 14 verse 6 na walang ibang daan kundi si Lord Jesus Christ lamang. Kaya kung hindi tayo manunumbalik sa Kanya, kung hindi natin pagsisihan ang ating mga nagawang pagkakasala dito sa mundong ito, paano tayo makakapasok sa kaharian na Kanyang inihanda? Sabi nga ng 1 Juan, chapter 5, verse 11, mga kapatid, ito'y isang patotoo na ipinagkaloob na ni Lord Jesus Christ sa atin, ang Diyos na buhay, na walang hanggan, na ito'y makamtan natin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Ang sino mang pinapanahanan ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinapanahanan ng anak ng Diyos ay hindi magkakaranas ng buhay na walang hanggan. Kaya nga mga kapatid, huwag mo nang hintayin na mapaparusahan ka ni Lord Jesus Christ bago mo ma-realize. Kailangan mo pala ang ating Panginoon. Sapagkat nasa Kanya lamang ang kaligtasan. Paano na pag dumating ang panahon na tayo ay mamatay? Nakakasiguro ba tayo na may relasyon tayo kay Lord Jesus Christ? Nakakasiguro ba tayo na makakapasok sa Kanya kaharian? Kaya nga, ngayon pa lang mga kapatid, bigyan na natin ng pagkakataon na kung mayroon tayong Bible sa ating mga pamamahay, ay basahin natin ito. Huwag nating hayaan na mabaliwala ito. Kundi bigyan natin ng pagkakataon nito upang malaman natin ang buong katotohanan. At malaman natin ang mga pangako ni Lord Jesus Christ. Lagi nating alalahanan na ang Panginoong Diyos ay hindi nagkulang sa atin upang tayo ay paalalahanan dito sa mundong ito na siya ay babalik dito. Ngunit ang araw ng Panginoon ay sadyang darating yan tulad ng isang magnanakaw. At tandaan natin mga kapatid na sa araw na yon, makikita natin na ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong at matutupok ang araw, buwan at bituin. Kaya nga, lagi tayong maghanda at huwag nating kakalimutan na manalangin upang magkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga ng paalala ng Mateo chapter 24 verse 44, kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi niyo nalalaman. Walang nakakaalam sa eksaktong pagdating ng ating Panginoong Diyos. Ngunit ang nais niya ay maging handa tayo upang sa takdang panahon na tayo harap sa kanyang hukuman, wala na tayong pagsisisihan. Higit sa lahat, hindi natin mararanasan
ang dagat-dagatang apoy na tutupok sa ating mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, narito kami upang maibahagi sa inyo ang banal na salita ng Diyos. Sapagkat nais niya sa Isaiah chapter 55 verse 6 to 7, hanapin mo na, kapatid, si Yahweh o si Lord Jesus Christ habang siya'y natatagpuan pa at naririnig niyo pa ang kanyang banal na salita na panawagan. Manalangin ka sa kanya habang siya'y malapit pa. Dapat ng talikuran ang mga gawain ng taong masama at dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Siya'y dapat manumbalik at lumapit sa ating Panginoong Diyos upang kahabagan at mula sa ating Panginoon makakamit nila ang kapatawaran. Kaya kung nais mo, mga kapatid, na maligtas dito sa mundong ito, habang binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng ating Panginoong Diyos, magsisi na tayo at manumbalik na sa Kanya. At bilang paalala mula sa Deuteronomy chapter 6 verse 6, ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong puso. Hallelujah! Ituro ninyo ito sa inyong mga anak upang sila man din ay lumaki na may takot sa Panginoong Diyos. Marami ng kabataan ngayon na suwail, naghihimagsik sa ating mga magulang. Pag-aralan ninyo ito sa inyong mga tahanan, sa inyong paglalakbay, habang tayo nagmamaniho o nagtatrabaho. Itanim natin sa ating puso at isipan ang kanyang banal na salita. Dahil ito lang ang tanging makapagligtas ng bawat isa. At maging sa inyong pagtulog sa gabi, huwag makalimot na manalangin. Maging sa inyong pagbangon, magpasalamat kayo at ginising pa kayo ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga mga kapatid, ihanda mo ang iyong sarili sa pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Dahil ang ating Panginoon ay naghahanda din sa kanyang pagbabalik dito. Higit sa lahat, tayo man din ay pinaghanda ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kaharian, sapagkat malinaw yan sa Juan chapter 14, verse 2. Kung nais mong makarating sa kanyang kaharian, mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos ay naghanda din ng kapahingahan ng bawat isa. Dito niya sinasabi na sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Welcome ang lahat ng sumunod sa ating Panginoong Diyos. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaganda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng maititirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam na ninyo ang daan papunta sa pupuntahan ko. Kaya nga mga kapatid, lagi nating saliksikin ang ating mga sarili upang tayo ay laging nakapaghanda sa pagbabalik ng ating Panginoong Diyos na si Yeshua Mashiach Yahweh Jesus Christ. Lahat tayo ay busy sa ating mga buhay dito sa mundong ito. Ngunit ang ating Panginoong Diyos ay patuloy na nananawagan upang paalalahanan ang bawat isa na bigyan nyo ng oras, panahon ang ating Panginoong Diyos na basahin ang kanyang banal na salita. Dahil dito nakakasalalay ang ating mga buhay at ang ating kaligtasan. Kaya nga mga kapatid, kung wala man tayong time na magbasa ng kanyang banal na salita, bukas po ang aming YouTube channel na Yahweh Ministry 101, Yahweh Ministry 102, at ang Church Ruach na Facebook. Libre lang po ito mga kapatid. Kung nais mong maligtas dito sa mundong ito, buksan nyo lang po ang YouTube channel natin.
Libre lang po yan. Dahil libre ang kaligtasang ino-offer ng ating Panginoon na si Yeshua Mashiach Yahweh Jesus Christ. Uulitin ko po, mapalad ang taong may malinis ang puso at nakikinig sa salita ng Diyos sapagkat makikita niya ang kaharian nito. Kaya nga mga kapatid, muli inanyayahan ko kayo, Yahweh Ministry 101, Yahweh Ministry 102, at ang Church Ruach na Facebook. Upang matagpuan niyo pa at marinig niyo pa ang tinig ng ating Panginoong Diyos at maunawaan ninyo ang bawat salita niya na ito'y magpapalaya sa ating mga buhay. Kaya maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin at sa banal na Espiritu ng ating Panginoong Diyos na dinala kami dito sa Taguig area upang maipahayag ang kanyang banal na salita. Kaya pagpalain nawa ang lahat ng naririto, higit sa lahat ang mga nakikinig. Ingatan nawa ng ating Panginoong Diyos ang ating mga buhay. God bless po sa lahat. Ruach Yeshu Shalom.